Dito ka lang. Ate Kixia, mas malakas ang gawa sa salita. Gagabayan ng kaluluwa mo ang tunay na pag-ibig para hanapin ka. Kaya mo yan. Naniniwala ako sa'yo. Bye. If CJ, isang love coach na, walang totoong karanasan, ay medyo katawa-tawa. Kixia, kailangan kong ipadala mo sa akin ang huling 5 episodes ng bago mong libro ngayon. Parang tapos na ang love life ko. Bago pa man magsimula, blank. Ano ba ang iniisip ko at nagbabasa dito? Itigil mo ang pagbabasa. Ibigay mo sa akin. Ano to? Hindi mo ba maintindihan? Sinasabi ng librong ito na gagawin ka nito, isang Casanova, sa loob lamang ng 3 araw, isang dating playbook. Sabi-sabi na ang author, ay hindi nagkaroon ng girlfriend. Gumagawa lang ng mga kwento, pero milyon ang kanyang fans. Gusto mo ng totoong araw? Hanapin mo na lang si Yang Mu. Sa hitsura pa lang niya, ay makaakit na siya ng milyon. Huwag kang mag-exaggerate. Puro salita, walang gawa, walang praktikal na resulta. May naging successful ba? Seryoso, bitchin. Lahat ng mga girlfriend mo, pero ikaw pa rin ay, Bertihin, nakakatawa. Hi, gusto mo ng inumin? Maraming hot guys dito, sa bar na to. Pero yung isa na yan, ay isang professional player. Umalis ka na. Martini para sa binibini. Siya nga. Mas bagay sa'yo yan. Kumusta ang martini mo? Salamat sa inumin. Pero kailangan ko nang umalis. Paalam na. Pwede bang tawaging isang paalam na halik? Patawad. Binibini, may nakalimutan ka. Salamat. Pasensya na po, nalobat ang phone ko. Pwedeng makihiram ng charger mo. CJ, bigay mo phone mo. Mahal, pakiusap. Mag-add ba tayo sa WeChat? Sinundan kita hanggang dito. Hindi mo pwedeng akong tanggihan ng tanggihan. O sige na, Erob. 1,000 beses ko nang sinabi, hindi ka tipo ko, tigilan mo na yan. Kapag tumanggi ka, sasampahan kita ng reklamo sa harassment. Pasensya na. Na-late ako. Mukha ba ako, nanay mo sa'yo? Ganun na ba ako katanda? Mahal, bakit ka na late? Ang tagal kong naghintay. Ito ba'y, nililigawan mo itong babae? Hindi ako makapaniwala. Ano na naman to? Sino ka ba para magkaganyan? Pasensya na ho, nakita kong ginugulok, kaya tumulong ako. Binibini, full na ang battery ng phone. Ihahatid ko na ba? Salamat. Hoy! Naniniwala ka sa love at first sight? Ilan na ba ang babaeng? Tanungan mo ni...
Ikaw ang unang-una at tanging ikaw lang. Ang saklap naman, isa pa talagang one-night story. Hindi ko inakala na mangyayari ito sa akin. Siya, bakit mo pinatay ang cellphone mo kagabi? Nagparty pa kami para sa'yo. Miss, ang laptop mo, naiwan sa front desk kagabi. Gusto mo bang mag-check out ngayon? Nasa hotel ka ba? Kagabi, sino ang kasama mo? May kasama ka bang pumunta sa hotel? Salamat, pero hindi pa ako mag-check out. May tao pa sa kwarto. Kung gusto mo akong panagutan, kontakin mo ako. Paano kita makokontak kung walang naiwan na info? Siya, grabe ka talaga. Ang premiere ng Pag-ibig sa Unang Tingin, umabot na sa 10 milyong views. Naiwan mo, yung eksena kahapon na, nagsaboy ng cake sa harap ng tap. Nakakahiya talaga. Sabi nga ni Shakespeare, kapag may korona kang suot, dapat handa kang magbantay. Sa gabi, yan ang kapalit ng kasikatan. Pero, wag mo akong puyati. Sa pagsulat ng manuskrito, mga mata kong para, nakaamban na sa sahig. Hindi, wag. Huwag kang mag-alala. Hoy, siya, meron tayong bagong proyekto. Gusto mo? Bagong proyekto. Mga ganid na kapitalista. Nakalimutan mo, ang sinabi mo kanina. 10 beses ang bayad. Pwede na yan. Sige, usapan na. Sunduin kita mamaya, para pirmahan ang kontrata. Yung nasa likod natin kanina, si Mubichen, balita ko, bumalik na siya sa bansa, at kinilala ng pamilyang Fiu. Kapatid ni Presidente Fiu. Kapatid, ba't magkaiba ang apelyido nila? Galing ba sa mayamang pamilya? Laging may mga sekretong ganon. Siya nga. Salamat. Hindi mo pa ako naalala. Ako. Binatang mo. Anong pagkakataon? Narito ka rin? Siya, magkakilala ba kayo? Ikaw ba ay? Binatang mo. Galing ako sa Jinxia Studio, Marketing Director. Kasapi si Chisia sa aming kumpanya, napakagaling na manunulat, at siya rin ay, aking asawa. Ang proyektong ito ay tungkol sa paghihiwalay. Mga manunulat na may karanasan sa pag-aasawa, mangyaring makipagtulungan. Ikaw ba ay may asawa na? Binatang mo, narito kami para pirma ang kontrata. Umaasa kami na si Binatang mo, ang gagabay sa amin. Maaari ba akong makausap siya ng pribado sandali? Siyempre naman. Kung si Binatang mo ay may mungkahi sa proyekto, makipag-usap kay Chisia, kami ay lubos na tutulong. Ikaw ba ay may asawa na? Sagutin mo ako. Ikaw ba ay
Sa isang kasal na pakunwaring lang, o hindi pa nga kayo kasal. 8. Ang pangit ng pagsisinungaling mo. Mew, isang gabi lang tayong magkasama. Wala kang karapatang makialam sa buhay ko. Hindi ba't ikaw ang nagsabi na pananagutin mo ako, ngayon umaatras ka na? Pasensya na. Kixia, saan ka nang galing? Hinanap kita sa lahat ng lugar. Tayo na ang susunod. Ang lakas ng pangkatpo. Nagpupunta lang sila para makipagkontrata. Umupo ka. Ikaw, isang lalaki. Bakit ka nakaupo dito? Labas? Lin Shiman, nagkita rin tayo muli. At ikaw, hindi ka makakakuha ng sentimo sa angkan. Inay, nakatingin lahat ng tao, sa bahay na lang tayo mag-usap. Kung maglakas loob kang masamang plano, tulad ng ginawa ko sa nanay noon, gagawin ko rin sa'yo ngayon. Tama na po, inay. Kixia, saan ka pupunta? Kuya Chen, hindi na bata ang iyong stepmother, pero masaya pa rin siya. Gwapong-gwapo naman ang modelong yon. Paano mo siya pakikisamahan? Kakakabit ko lang sa Pamilya Few, at hindi pa ako nakapag-ayos. Ang cash flow ng Pamilya Few, kumusta na ang investigasyon? Masyadong mainat si Fu Hanchuan. Ang mga pondong inilipat ay dinadaan sa ibang bansa. Mahirap imbestigahan. Hallmaster Mew, yan na ba ang bagong sirena mo? Eight, gusto mo maglaro? Hindi na kailangan. Sabihin, ano ako para sa kanya? Huwag kang mag-akala. Ikaw ay ang una at tanging ikaw. 8. Gusto mo maglaro? Ganun ba? Ang mga lalaki ay parang artista. Nagkukunwari lang ng pagmamahal. Nag-alala ka ba sa akin? Panaginip mo yan. Ang mga problema mo, hindi ko pakialam. Hoy! Hoy! Bakit ang init dito? Muking, ikaw na bastos na babae, isang pokpok, dito na magwawakas ang lahat. Nanay. 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 At ikaw, hindi makakatanggap ni isang sentimo sa Mufami. Nanay. Huwag mo akong palayasin. Nanay. Ako ito. Ako si Bichen. Liz. Lumayo ka. Fuzin. Bakit mo ako nilinlang? May asawa ka na. Bakit ka sumama sa akin? Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ayaw kitang makita. Umalis ka na. Nanay. Tumaboy ka. Nanay, buksan mo ang pinto. Nanay. Huwag mo akong sisantehin. Huwag mo akong palayasin. 8. Mahal mo ako.
Di ba? Pag-ibig, mahal ko ba talaga siya? Baka hindi ko lubos maintindihan ang kahulugan ng pag-ibig. Ngunit sa ngayon, ang gusto ko lang, Walang singsing, walang bakas. May kapalit ang panluloko sa akin. Ngayon hindi na ako magiging maawain. ano ang pakiramdam ng pag-ibig? Mabilis na tibok ng puso, pagiging pabigla-bigla, pagmamalasakit, walang pakundiang pagkahumalit. Yun na yun. Naunawaan ko na ang lahat. Anong tinitingnan mo? Nagbabasa ako. Ikaw ba ang sumulat ng librong ito? Professor Kai, maaari mo ba akong turuan? Paano manligaw sa'yo? Siya. Harap-harapan sa akin, sumasagot ka pa sa iba. Di ka pa rin babangon. Alangan. Yung sign ng kagabi, na ipagpaliban sa ngayon, pumunta ka agad sa food court. CJ. Kumusta, binatang? Hi, Pasok ka muna. anong ginagawa mo? Nagkukunwari kang di ako kilala. 8. Trabaho ito, maging profesional. At saka, sa few group, huwag kang lalapit masyado. Naiintindihan ko, diretso na ako sa taas. Kuya Baiken. Bakit di mo ako kinakausap? Nasasabik na ako sa'yo. Gago. Nagkakamali kaya siya. Tae. Sige na, Kuya Shen. Anak ko, ang bobo mo talaga. Pagkakita mo pa lang kay Baiken, kalimutan mo na agad ang sarili mong ama. Tae, hindi mo ba mapagbigyan ang mukha ko? Tito Shen, ang mga kabataan, dapat mas makihalubilo pa. Elder Fu, ang swerte mo. Pareho mong anak, ay pambihira. Hindi tulad ko, isang anak lang, na pangkaraniwan ang meron ako. Ikaw, makipagkaibigan kay Chenru, baka balang araw, maging parte ka ng pamilyang Shen. Tolfu, ikaw ang pinakamakakaintindi sa akin. Marunong kang magbalatayo ng pakunwaring kasal, ang galing mong magsalita. Sabi nila si Mobaiken, kahit anak sa labas, ang anak na babae ng mga Shen, ay nahuhumaling sa kanya. Sa nakikita ko, magkasama na siguro sila ngayon. May girlfriend siya. Ano naman yung nangyari kagabi? Ano ba yung mukha mo? Parang iniwan ka na naman. Magsaya tayo. Pumunta tayo rito, para sa malaking negosyo. Tara na. Baiken, ikaw naman, manatili ka rito kasama si Chenru. Kami ni Tio Shen, may pag-uusapang mahalaga. CJ, Narinig ko na si Mobaiken, kahit anak sa labas siya, ang binibining Shen, ay lubos na nagmamahal sa kanya. Parang, sila na raw talaga. Gagamitin ko ang PEC. naniniwala ka ba sa love at first sight? 8. Mahal mo ako, di ba? Tama ba? Kaunti lang, ang tunay na pag-ibig sa mundo. Magsalita ka. Ano relasyon mo kay Baiken? Anong relasyon?
Anong relasyon? Isang gabi lang. Binabalaan kita. Lumayo ka kay Baiken. Umalis ka. Kung hindi, hindi kita palalampasin. Binibining Shen, mali ang napuntahan mo. Walang saysay ang pananakot. Ang boyfriend mo, magloloko ba siya? Wala yan sa akin. Sige, kung ganoon. Nakipagtalik ka na sa kanya. Walang modo ka. Binibining Shen, nasa few group tayo. Ang manapok dito, hindi bagay, di ba? Hindi mo ba alam? Sinusubukan na ni Tio Fu na ipakasal tayo. Kahit nakipagtalik ka sa kanya, ano ang magagawa mo? Mali ka na naman. Siya ang pumunta sa kama ko. Para sa akin, siya ay mga pansamantala, kasiping lamang. Ikaw. Babalik ako sa inyo sa ibang araw. Kuya Beichen, dapat pumunta ka. Sa bahay ko mamayang gabi. Hihintayin kita. Sige, nauunawaan ko. O sige, magkita na lang tayo. Beichen. Usap tayo. Nabalitaan kong nagpunta si Tita Lin para maggulo sa kumpanya kahapon. Ayos ka lang ba? Okay lang ako, tatay. Nabigo ako sa inyong mag-ina. Sa lahat ng tao, nasa ibang bansa ka. Mahirap siguro ang pinagdaanan mo. Tatay, gusto kong pumasok sa kumpanya. Bakit bigla mo naisip to ngayon? Di ba't kayo ni Tito Shen ang nagtangkang ipares ako kay Kenru? Iniisip ko kasing, kung ako ang mamumuno sa Shen Group, kailangan handa ako. Ayokong mapahiya ka. Tama ka, Beichen. Hindi ko inakalang sa murang edad mo ay ganito kakadelikado mag-isip. Anak talaga kita, Tuzin. Kung gayon, mula bukas, ikaw at kapatid mo ay mag-aaral sa kumpanya. Sa hinaharap, ang Shen at Fu ay mapapasa atin na. Huwag kang mag-alala, sisikapin kong matuto. Ayan, K, narinig kong nanalo ka sa proyektong FIU, gaya ng inaasahan, mula sa pinakamagaling na manunulat sa ranking. Ang iba'y maganda lang, ang kailangan, ngunit ako'y kailangan, magtaguyod ng pamilya. Ayan, K, o pala, kamusta ang gabi sa bar? May mga nakakatuwa, kwento ba? Walang kwento. Saksakan ng gulo lang, mas mabuti pang magtrabaho. Sia, nagkagulo ang kapatid mo. Ano ba talaga ang nangyari? Kido, alam mo ba kung magkano ang naibayad ko sa kanila? Akala mo bata ka pa? No, 10 ka na, matanda ka na. Alam mo ba na kung nasaktan mo siya, pananagutan mo iyon sa batas? Pero yung lalaking, kinukutya ka, bakit siya, nagkakalat ng chismis, sabi raw ng kapatid mo. Halika rito. Masakit ba? Hindi. Wala tayong pakialam sa sasabihin nila, hindi tayo nabubuhay para pasayahin sila. Sia, ititigil ko na ang gamot sa susunod na buwan. Huwag ka nang magpadala ng pera. Inay, bakit mo to sinasabi? Nagpatingin ako kanina. Sabi ng doktor ang kalagayan ko, kontrolin na lang, hindi gagaling. Matanda na ako. Di na sulit ang paggastos. At saka, magkolehiyo na ang kapatid mo, tumaas ang mga bayarin. Anak, nasasaktan akong makita, kayong naghihirap mag-isa, sa lahat ng panahon. Wala akong silbi. Pasensya ka na, huwag mong problemahin ang pera. Sapat na ang meron ako. Sia, alam kong mahirap, mag-asawa ka na, hindi kailangang mayaman. Gusto ko lang, may katulong ka. Para naman, makapanatag ako. CJ, pag-iisipan ko, pero sa trabaho ko, sobrang abala. Sino ang magpakasal sakit? May dala ang nanay, ng mga larawan, ng mapapangasawa. May nakita ka bang gusto mo? Ma, sa totoo lang. Krisis sa ilog at lawa. Sia, ang nobyo na sinasabi ko kanina, si Shoujin pala. Inay. Hala. Tita. Matagal na pala kaming magkasama, ni Sia. Hinintay namin ang araw na ito, para imbitahan kayong kumain. Kasalanan ko ito. Parusahan ko ang sarili ko sa inuman. Di masama, walang kapintasan ang pagganap.
Siya. Ngayong narito ang tita mo, at bayaw mo, nais kong samantalahin ito, para magmakaamo sa'yo. Ano nang nangyayari? Hindi naman ito ang napagkasunduan natin Siya. Mula kolehiyo, hindi na tayo nagkawala. Pagkatapos magtapos, nagtayo tayo ng negosyo. Marami na tayong pagsubok, nalampasan. Sana sa hinaharap, magkasama tayo habang buhay. Pwede ba? Kang pakasalan ako? Siya. Maganda naman si Xiaojin. Ayos din siya. Tanggapin mo na siya. Tama ka dyan ate. Siya. Ang tita mo palagi, mong kahinaan. Hindi yata, kayang tumanggi ka, sa harap niya. Lumabas tayo. Anong nangyari? Hindi ko alam. Pinapanggap kita bilang nobyo, hindi para magmakaamo. Siya. Sa huli mga babae, mag-aasawa at mag-aanak din. Sa kalagayan mo ngayon, sa pananalapi, may mahahanap ka pa ba na mas mabuti sa akin? Tumatanda na ang nanay mo. Sayang lang. Ang pera. Tsaka, nagkolehiyo na kapatid mo. Dumarami gastos. Isa pa, 30 ka na. Malapit ka ng magmenopause. Kapag nagpakasal ka pa, sino pa ang tatanggap sa'yo? Gawin na nating totoo, ang pagpapanggap, para mapanatag ang tita mo, di ba? Mag-asawa ka na. Kahit hindi mayaman. Basta maaasahan, para mawala ang alala ko. Huwag kang gagalaw, hindi matanggal ang tingin ng babaeng yan sa atin. Parang ayaw mong biguin ang babaeng yon. Relax ka, siya. Sisiguraduhin kong aalagaan kita, mula ngayon. Bei Chen, naalala mo pa ba ang restaurant na to? Dito tayo unang nagkita, noong una tayong mag-meet. Anong tinitingnan mo? Bakit ba laging sumusulpot ang babaeng to saan man? Bei Chen, para bang ikaw ay may labis na pagkahumaling kay Siya? Kalokohan yan. Huwag kang ang gawa-gawa ng kwento. Umalis na tayo. Naghihintay si dad sa atin. Siya, maghanda ka. Hinding-hindi kita papayagang sirain ang relasyon namin ni Bei Chen. Hindi ko to palalampasin. Ano nang ginagawa niya rito? Anong tinitingnan mo? Wala lang. Umuwi na tayo. Ikaw ba ang boyfriend ni Siya? Ginang Shen. Anong pagkakataon, dito ka rin kakain? Ginang Shen. Galing ako sa Jinxia Workshop. Si Jin Zhao ang tagapamahala. Sana ay mabigyan ng pagkakataon na makipagtulungan sa Shen Group. Jin Zhao. Alam mo ba, niloloko ka na ng kasintahan mo. Ginang Shen. Anong ipinahihiwatig mo? Ang nobya mo, nambola sa akin, baikan sa harap ko. Hindi ba dapat, may gawin ka? Nanligaw si Siya. Imposible yan. Si Siya, hindi ganyan. Kung marunong siyang manligaw, hindi sana siya, matandang dalaga sa 30. Mukhang, hindi mo siya kilala. Nang husto, hindi mo ba alam? Nagtalik na kayo. Shy, nagpapakapropesyonal, sa labas, pero sa likod, malandi pala. Ginang Shen. Kilala kong mabuti si Siya, tiyak na, pagkakamali lang ito. Gago ka. Maniwala ka man o hindi, may iyak ka rin. Jin Zhao, anong ginagawa mo? Siya. Tinanggap mo ang alok ko. Di ba dapat tayo, magkaroon ng normal, na buhay may asawa? Jin Zhao, hindi pa ako handa. Bigyan mo ako ng panahon. Pag-iisipan ko muna. Nagsisisi ka ba? O baka naman? Nakatulog ka kay Mobaikan? Siya. Hindi ka na birhen. Nagpapakalinis ka pa? Titingnan ko kung gaano ka kapal today. Jin Zhao, bitawan mo ako. Jin Zhao, isisisi ko ito sa pagkalasik. Kung maulit pa, pawawalan ko na ang partnership. Anong ginagawa mo dito? Ikaw, nakipagtalik ka sa kanya. Binata mo,
Wala kang karapatan na makialam sa buhay ko. Talaga? Kahapon nagluwal ka, nang sarap sa ilalim ko, ngayon umakyat ka, sa kama ng iba. Kasama ko lang, ang aking nobyo. Sa normal na, buhay may asawa. At saka, may girlfriend ka rin. Dapat maintindihan mo. Ano ako para sa'yo? Isang pansamantalang laro. Mali ang pagkaunawa. Pumunta siya sa kama ko. Para sa akin, ito ay isang pansamantalang bagay. Lahat ay naging pinagkasunduan nating dalawa. Wala kang nawala. Chisia. Itinulak mo ako para makipagkita ng lihim kay Mobaiken. 8. May nararamdaman ka rin, di ba? Kixia, dapat mong itigil ito. Hindi ito para sa'yo. Binata mo. Ang ating pagtatag ay isang pagkakamali simulat sa pool. Sa madaling araw, babalik tayo sa ating tunay na buhay. Hindi tayo kailanman nagmula sa iisang mundo. Kalimutan na natin ang nangyari. Hindi mo ba nararamdaman na mahal kita? Hindi ako sasali sa mga laro mong pag-ibig. At saka, nakipagkasundo na ako. Ang pagmamahal mo ay hindi na ako sasali. Siya. Sobrang dami kong nainom kagabi, hindi ko sinasadya, nasaktan ka ng sadya. Jinzhao, salamat sa pagtulong sa gulo sa pagpapanggap na boyfriend ko. Pero dito na ito matatapos. Sana'y kalimutan mo na ang iba pang plano. Huminahon ka. Pangako ko, hindi na mauulit ang nangyari kagabi. Alanan, Makinig ka, Siya. Ang pulong ng full group mamayang gabi. Ako ang pupunta para sa'yo. Ayaw mo sa mga sosyal ang sitwasyon, kailangan makihalubilo. hindi ako sigurado paan haharapin si Mubichen. Salamat sa pagtulong. Ikaw na naman. Nasaan si Kixia? Binatang ginoong mo, masama ang pakiramdam ni Chisia. Ako ang pamalit sa kanya. Talaga? CJ, maghihintay kami sa kanyang paggaling bago pag-usapan. Binatang ginoong mo, may hindi ba kayo pagkakaintindihan? Nyo ni Siya, asawa ko siya. Sa pagitan ninyong dalawa, anong klaseng relasyon meron? Wala akong pakialam, pero kung hindi niya kaya, makipagtrabaho sa akin. Okay lang sa akin, magpalit ng kontratista. Si Mobaiken pala ay, napakawalang hiya. Hinahabol niya ang may asawa. Ang proyektong ito, pinaghirapan kong makamit. Kailangan kong, binatang mo. Huwag mong pahirapan sarili. Sa Jinxia, prioridad namin. Ang trabaho muna. Tatawagin ko siya agad. Gamitin mo asawa mo, para aliwin ang kliyente. Ito ang lalaking, pinili ni Kixia. Bulag ka ba? Sandali lang. Baka abala siya. At di makasagot. Walang kailangan. Papuntahin mo siya dito. Mobaiken, ang alam mo lang, ay pagiging mayaman. Sino ka ba? Kuya Chen, naimbestigahan ko, si Jinzhao at Kixia, mga kaibigan lang, at negosyante, walang relasyon. Nandito na siya. Mubichen, magbihis ka muna. Nagmamadali ka. Hindi na ito bago. Baka dapat tayo'y mag-usap sa iba. Iniiwasan mo ako. Hindi pagkakamali lang yon. Ngayon kasi, may iba akong gawain na kailangang asikasuhin. 8. Ang sama mo magsinungaling. Bago ka pumunta rito, hindi mo ba kinonsulta si Jinzhao tungkol sa mga kwento mo? Isa pa. Ang sama ng pagpili mo ng taong pinagkakatiwalaan. Inilagay ka ni Jinzhao sa tabi ko. Para sa proyekto, sa tingin mo mag-aatubili ako na ipagbili ang sarili ko. Para sa pera. Binata, napaniwala ko na ata kagabi sa lahat ng
Kung wala na pong iba pag-uusapan, aalis na po ako. Tanggap mo na ginagamit ka lang. May negosyo kami, pakikipagsosyo. Ang pagtanggap niya sa akin, patunay ng halaga ko. Isipin mong piliin ako. Magamit mo rin ako. Wala akong nararamdaman kay Shen Qianru. Ikaw lang ang para sa akin. Bahala ka dyan. Wala akong pakialam. Mahal kita. Sa'yo lang ako mapapasa. Bakit? Hindi ko matiis. Ang mga utos niya. Ramdam mo naman. Hindi ba? Eight. Alam mo bang, ang paggising sa lalaki, sa umaga, may masamang epekto? Kuya Chenbei, gising ka na ba? Binigay ni Tio Fu sa akin ang password ng bahay mo. Kung hindi ka pa babangon, papasok na ako. Kuya Chenbei, gising ka na rin. May dala akong almusal. Bakit may sapatos na pambabae dito? Sino ang nasa loob? Walang tao. Sabihin mo, si Sia Chiba. Sia, lumabas ka ngayon din. Sia, ang kapal mo naman. Baiken, hanggang ngayon ipinagtatanggol mo pa rin siya. Mauna ka na. CJ. Tapos ka na ba sa drama mo? Baiken, paano mo pinayagang may ibang babae dito? Hindi ka ba natatakot na isumbong kita kay Tio? Tumulong ako sa'yo. Ako. Mahal na mahal kita. Bakit ganito ang krito mo sa akin? Matagal na kitang sinabihan. Hindi kita gusto. Ganoon ba kalaki ang pagmamahal mo sa babaeng iyon? Pag-ibig ko ay sariling desisyon ko. Wala kang pakialam dito. Ngayon, lumayas ka sa bahay ko. Layas! Teka. Maya-maya, palitan ko ang password. Simula ngayon, huwag ka nang babalik dito. Sila. Kixia, anong balak mo ngayon? Bakit ka nagmamadaling hanapin ako, MS, Shen? May problema ba? Tingnan mo. Kaya pala sila, ay magkasama na pala. Alam ko, hindi ka naniniwala sa sinabi ko, kaya pinakuha ko ang bidyong ito. Ano na ang gagawin mo? Gusto mo bang makipagtulungan sa akin? Sabihin mo, paano tayo magtutulungan? Alam kong ikaw at si Sia ay nagtayo ng maliit na kumpanya. Ang nararamdaman mo sa kanya ay hindi lang pagkakaibigan, higit pa rito. Pero ngayon, si Kuya Beichet ay interesado na sa kanya. Kung hindi ka kikilos, baka si Sia ay iwan ka na. Hindi niya gagawin yan. Kami ni Sia, matagal na magkaibigan. Hindi siya. Walang forever. Sa pagkakaibigan, pera at interes lang ang totoo. Sa palagay mo, mas maibibigay mo ba sa kanya? O ang posisyon bilang kabataang misis ng full family? Ang posisyong yun, mas kaakit-akit. Jin Zhao. Palalampasin ko to dahil lasing ka. Pero kung may susunod pa, wawakasan na natin to. Kaya pala si Sia, nagsabi ng paghihiwalay noong isang araw. Kaya pala nakadikit kay Mu Beichen. Matagal na pala niyang balak umalis. MS, Shen, ano ang gusto mong gawin ko? Madali lang, iwasan mo lang si Sia kay Kuya Beichet bilang kasama mo. Ito ang aking pagiging tapat. Ang kontrata ng Shen Group. Ang Shen Group ay hindi, katulad ng walang kwentang mga po.
MS, Shen, lubos akong handa na makipagtulungan sa Shen. Mabuti, sana ay magtagumpay ang ating pakikipagsundo. Ang proyekto ay nasa huling yugto na. Ito na ang panghuling panukala. Tingnan mo kung may kailangang baguhin. Wala nang kailangang palitan. Sundin ko ang lahat ng gusto mo. Bei Chen, umalis ka dyan. Lumabas ka dyan. Okay lang to. Akala mo ba, ang pagtulog kay Beichen ay gagawin kang miyembro ng pamilya ko? Babalaan kita. Ang katulad mong tao, hindi kailanman tatanggapin ni Tito Fu. Shen, gusto ko si Bichen bilang tao. Hindi ang pamilya Fu. Hanggang kailan mo pa pagtataguan to? Akala mo ba si Beichen ay iiwan ng pamilya Fu para sa'yo? Nababaliw ka na. May kumakalat na malapit ka kay Chi Xia. Tay, sa totoo lang. Naging bata rin ako dati. Naiintindihan ko ang kabataan na may sigasig. Okay lang maglibog. Pero, huwag kalimutan ng prioridad. Fuzin, bakit ka nagsinungaling? May asawa ka na, bakit ka pa nandito sa akin? Ma, Kasalanan mo to. Ayaw kitang makita, lumabas ka. ma. Kaya pala, niloko mo rin ba ang nanay ko sa mga plano mo? Bei Chen, sa pamilya Fu, ang kapakanan ng pamilya, ang pinakamahalaga. Wakasan mo na kay Chi Xia, panahon na. Kung hindi mo kaya, tutulungan kita. Alam ko, Ayain si Chenru ng hapunan mamaya at magsinsir kang humingi ng tawad. Hindi natin mapuputol ang ugnayan sa mga Shen. Naiintindihan mo ba ako? Lanan. Yakapin mo ako. Natalo ka. Sakay na sa kotse. Sino nang darating sa ganitong oras? Jin Zhao. Minsan kailangan mong matutunan ang tamang paraan kapag nagawa mo na. Wala nang takasan. Bakit ka pa pumunta? May dala akong pulutan para pag-usapan ng proyekto. Ginagawa mo ba akong katulad? Kahit sa bahay gusto mo ako. Pasok ka. Umupo ka. Yakap. Di ka kakain? Hindi pa ako gutom. Ikaw kumain ka. Sige, di na ako mahihiya. Bakit ka nakatingin sa akin? Wala lang. Masarap ba? HMM. Okay naman ang lasa. Pero nakakahilo pala. Siya. Ang numerong tinawagan mo ay naka-power off. Hindi siya sumasagot. Galit ba siya? Ihatid mo si Miss Shen sa bahay. Kuya Baiken, uuwi na tayo ngayon. Hindi ba't masyadong maaga pa? Gusto naming manood ng sine. Hindi. Di mo ba ipinangako kay Tito Fu na sasamahan mo ako? Shen Qianru. Huwag kang lalampas sa iyong hangganan. Ang panonood ng sine, hindi naman aabutin ng maraming oras mo kung hindi ka sasama sa akin. Tatawagan ko na si Uncle Fu ngayon din. Tara na't manood ng scene. Siya. Kung makikita ni mo Baiken ang ating madamdaming video, gustuhin ka pa kaya niya?
Ngayong gabi, magiging akin ka na. Umikot ka. Kuya Baiken, anong problema? Di ba tayo manunood ng May nalaman kaya siya? Bitchen. Ang init ko. Tumingin kang mabuti. Alam mo ba kung sino ako? Jinshao. Bakit ka nandito? Anong ginagawa mo? Anong balak mo? Kixia. Hindi mo ba naisip na dapat nating tuparin, ating tungkulin bilang mag-asawa? Sa tingin mo ba talagang, pababayaan ni mo Baiken ang lahat para sa iyo sa Fu Corporation? Niloloko lang kita, kanina pa. Lumayo ka. Kixia. Ikaw ang nagtulak sa akin dito. Kuya Baiken, hahanapin mo pa ba siyang muli? Bitawan mo ako. Akala mo ba talagang gusto ka niya? Pera mo lang ang habol niya. Baka ngayon pa lang, kasama na siya ng iba. Nagpapaligaya sa kama. Paano mo nalaman yan? Mas mabuti na to. Mas mainam na makita mo, ng personal kaysa video. Hooray! Ayos ka lang ba? Walang kwenta talaga. Ang gandang pagkakataon, sinasayang mo. Jinshao. Nilason niya ako. Ano? Mo Baiken. Kasintahan ko siya, sinong nagsabing pwede mo siyang kunin? Hinayaan mong lasunin siya. Kuya Baiken, tigilan mo na siya. Papatayin mo siya. Bitchen. Ang sama ng pakiramdam ko. Saan mo siya dadalhin? Huwag mo akong lolokohin. Kasali ka rin dito, Shen Qianru. Kapag nalaman ko ulit na sinaktan mo siya, hindi kita patatawarin. Umalis ka sa daan. Kuya Baiken. Lahat to dahil sa'yo. Kahit lasing na babae, di mo pa rin mahawakan. Ano pang silbi mo? Bitchen. Huwag kang umalis. CJ, hindi ako alis. Bumaba ka. Bitchen. Masama ang pakiramdam ko. Gising. Kagabi. Pero kagabi, nakiusap ka na gawin kitang akin. Anong ginagawa mo? Tatakas ka na naman. 8. Salbahe ka. Hindi ko ginawa yun. Seryoso. At Kixia, may problema. Pumunta ka sa opisina ngayon. Hindi ko alam kung sinong. Walang hiya. Ang painting na ito, dapat ipukpok sa mukha nila. Mga trending topic ngayon napakainit. Mukhang may manunulat na si Kixia, nang bibiktima kay Ginoong Mu, nahuli sa kama ng fans niya. Paano nakakapaglathala ang ganito? Dapat ay cancel sa lahat ng platform. Ano nang pinag-uusapan nila? Bilisan nating umalis. Lumabas kayo riyan. Ay kay. Kixia. Ano nang nangyayari dito? Kixia, wala akong pinaniniwalaang. Kahit isang salita dito, may gustong mag-set up sa'yo. Salamat, Jinshao, nasa opisina ba siya? Nasa opisina siya. Sino ang nakakaalam kung saan siya? Kagabi, kanina pagdating niya, namaga ang mukha parang bola. Ikaw ba ang nag-post ng video? Anong video?
Ano ba yan? Hindi ko aaminin yan, di ba? Akala mo bang ang internet ay isang lugar na walang batas? Maniwala ka man o hindi, tawagan mo na ang pulis. Ikaw ang mag-report. Alamin mo kung sino ang nasa likod nito. Sino ito? Si Shen Chenru. Sa tingin mo ba si Mobaiken ay tutulong sa'yo para lapastanganin ng pamilya Shen? Jin Zhao, anong mga benepisyo ang ibinigay niya sa'yo? Para ipagkanulo ang ating pagkakaibigan. Taon nating pagkakaibigan. Siya. Binalaan na kita noon pa na lumayo ka kay Mobaiken. Ano ang masama sa pakikipag-asawa sa akin? Hindi ako karapat-dapat sa'yo. Nadroga ako. Ang mga chismis online ay gawa mo. Magaling. Ikaw ang pumilit sa sitwasyong ito. Ibinababa mo ako habang si Mobaiken. Wala akong pakialam. Kung may marriage certificate tayo ngayon, gagawin ko agad. Paalisin ni Miss Shen ang hot search. Ikaw, huwag, magpakapanaginip. Naisip mo na ba ang mga bayarin sa ospital ng nanay mo at tuition ng kapatid mo? Kung lalo pang lumala ito, mabablacklist ka sa lahat. Mawawalan ka ng lahat ng pinagkakakitaan. Bakit mo sisirain ang sarili para kay Mobaiken? Sisiraan mo ang kinabukasan mo? Sa tingin mo ba talaga na makakapag-asawa ka kay Mobaiken? At makapasok sa mataas na lipunan, Jin Zhao? Kailan ka? Naging ganito ka kahabag-habag, ikaw ngayon ay nakakadiri, Kixia. Ipagbibili mo ba ang sarili mo kay Mu Xiao? Gagapang ka sa kanyang kama para sa pera? Ganito pala ang tingin mo sa akin. CJ, simula ngayon, tapos na tayo. Shen Qianru. Saan ka? Pupunta. Walang utang na loob na anak ka. Kahapon ay sinabi ko ng malinaw. Pakisamahan mong mabuti si Chenro o harapin mo ang mga bunga. Alam ko. Pupuntahan ko siya ngayon din. Tumigil ka. Gusto mo pang pumunta at awayin si Chenro. Hindi mo ba nauunawaan? Ang tiyo mong si Shen ay hindi na kami magkausap. Sa edad kong ito, ako'y napagagalitan sa kalokohan mo. Hindi ka ba nahihiya? Tatay, huminahon ka. Bata pa si Bichen, normal lang na maglibang siya. Kakausapin ko si Tito Shen para maayos ito. Hindi na kailangan. Sinabi ni Chenro na, kapag naibsan na ang galit niya, hindi nagagawa ng problema ang pamilya Shen. Huwag kang makialam dito. Kung gayon. Kaya pala ikaw, nagbulag-bulagan, sa paghihirap ni nanay noon. Ikaw. Mas mabuti kaysa, gamitin ang babae bilang panangga. Ikaw. Tatay. Tatay. At Kixia, narinig ko ang away ninyo ni Jin Zhao. Kanina, siya ang nagpakana sa'yo. Dapat siyang umalis. Tama ka. Eksakto. Hindi maaari. Matapos ng ganito. Yuyu, matutulungan mo ba ako sa isang bagay? Nanay, ospital ito. Pag-uusap natin sa bahay. Naku, kasalanan mo itong lahat. Mula nang bumalik ka sa pamilya, nagkagulo na ang lahat. Naku, lumabas ka. Lin Shiman. Manahimik ka na lang. Kung hindi, ang mga eskandalo mo, magiging balita bukas. Wala akong kahit anong eskandalo. Huwag kang magsalita ng kung ano. Para kay tatay, papalampasin ko muna ito. Arf. Naku, gusto mo ba akong sirain? Anak, tingnan mo ito. Bichen, humihingi ako ng tawad para kay nanay. Magpahinga ka muna, ako na bahala kay tatay. CJ. Bichen, ang galing mong magtago. Kuya Bichen, sinasamantala ni Fu Hanchuan ang pagbaba ng stocks ng Fibro para bumili ng maraming shares. Habang nag-aaway ang dalawa, ang pangatlo ang kumikita. Kailangan nating magmadali. Alisin ang lahat ng trending topic tungkol kay Kixia. Paano kung sabihin ko sa'yo, hindi ko kaya? Manood ka rito. Sa edad mong yan, ganito ka pa. Kung maging trending ito, iskandalo ang kalabasan. Bichen, sino ka para mangutos? Boss, ipag-utos ang pagtanggal ng lahat ng content na may kinalaman kay Kixia. Opo. Bichen, minaliit kita. Ano na, nakuha mo ba ang kailangan natin? Esan, sinamantala ko yung pagkakataon nang hindi siya nakatingin para kopyahin ang original na video sa BSB na to.
Sabi ko na nga ba, alam ko namang sa ugali ni Jin Zhao. May backup yang talagang itinatap. At Kixia, ano na ang susunod nating hakbang? Tingnan mo ito, biglang umikot ang iskandalo ng pagtataksit, nahayag na nanakit ng empleyado ang boss. Diyos ko, walang hiyang boss yan, hindi ba yan si Jin Zhao? Dinrobin na si MS, Kixia, at sinubukan siyang gahasain. Alam kong may masamang balak siya, pero hindi ko inakala. Nagagawa siya ng kabulukan. Nakakadiri, siya ang kahihiyan ng buong industriya natin. Tama nga. Tara na, turuan natin ng leksyon. Ang walang hiyang ito. Nakakagalit, binago na naman ng bruhang yun ang imahe niya. Binibining Shen. Sino ka? Ginang, Shen. Kailangan mo akong iligtas. Jin Zhao. Paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Siya, mayroon siyang buong video mula nung araw na iyon at isinumbong akong nanggahasa. Hinahanap na ako ng pulis saan-saan. Ang tanga-tanga mo talaga, kaya naman ayaw sa'yo ni Chisia. Sa ganyang utak mo, mas matalino pa ang baboy. Ginang, Shen, dapat kang humanap ng paraan para tulungan ako. Maaari kitang tulungan, pero kailangan mong gawin isang huling pabor. Siaxia, anong problema mo? Siaxia. Shen Qianru, anong balak mong gawin? Chisia, ngayong pagkakataon, tingnan natin kung sinong sasaklolo sa'yo. Kuya Chen. Huminahon ka. Delikado ang padaskol-daskol na pagmamaneho mo. Nasa panganib si Siaxia. Paano ako magpapakalma? Huwag kang mag-alala. Nasa daan na ang ating mga tao. Makakahanap din tayo. Bastos ka. Hinablo ang nobyo ni Qianru. Ang kapal makapagpakita dito. Hindi totoo yan. Ayan ka na namang nagsisinungaling. Mukhang hindi ka magpapasundot. Hindi ka matututo. Ay, di mo ba alam, illegal ang pang-aagaw. Illegal, alamin mo muna ang estado ng mga Shen dito sa Haishi. Ano naman ang mga Shen sa isang makapangyarihang pamilya? Puro pananakot. Ang alam nyo, nagmamagaling sa batas? Seryoso ka, walang hiya kayong lahat. Chisia, nasa kamay mo na ako, nagmamatigas ka pa. Ang kakapal mo. Pupunitin ko yung bibig mo. Hinampas mo ako. Hindi pa to tapos. Subukan mo uli, pagsisisihan mo, kayong dalawa, pigilan niyo siya. Anong ginagawa ninyo? Kapag sinira ang mukha mo, sa tingin mo, mamahalin ka pa ni Baiken. Hindi nyo magagawa yan. Gagawin ko talaga. Wala akong pakialam, gigiba na ako. Okay ka lang. Bakit mo siya palaging tinutulungan? Ako lang ang tunay na nagmamahal sa'yo ng totoo. Qianru, binalaan na kita dati. Wala akong nararamdaman para sa'yo. Pinagtiyagaan kita noon dahil babae ka. Pero hindi na ngayon. Pero, kung sasaktan mo ulit siya, hindi kita patatawarin. Baiken. Ano, ang sinabi ng kapatid ko, hindi ba malinaw? Pasensya na. Kasalanan ko lahat. Dahil sa pagpapahirap ng paulit-ulit sa'yo. Hindi kasalanan mo. Tayo. Pakasal na tayo. Gusto kitang makasama ng hayagan. Ako. CJ, masyado akong nagmamadali. Alam kong nagugulumihanan ka. Magpahinga ka muna. CJ. Matulog ka na. Siya. Hindi ko papayagan. Nasaktan ka ng sinuman. Kumusta na ang pagsusuri, Hanchua?
Malapit nang matapos, kulang na lang ang huling, pangunahing pagsubok. Sa susunod na buwan, ipapadala na natin ito sa China. Tatay, nakagising ka rin. Kumusta na ang kumpanya ngayon? Itay, habang nasa kumaka, ang eskandalo ng Bichen, nagpabagsak sa stock prices natin. Maraming shareholders ay gustong bawiin ang puhunan. Ano? Mga trending topic na ibalik ko na sa normal. Pero ngayon, ang pamilya Shen ay naninindigan sa atin. Mukhang, hindi sang-ayon si Tio Shen sa mga galaw ng Bichen. Walang galang na bata. H1. Tawagan mo si Tio Shen para sa emergency meeting. Opo. Baikan, nagkasundo na kami ni Tio Shen. Ang engagement mo kay Chenru sa susunod na buwan na. Engagement. Ayaw ko. Nasa krisis ang kumpanya. Tutulong ang mga Shen sa isang kondisyon. Pakakasal ka kay Tianru. Pinagplanohan mo pala, ako ipagkanulo. Si Chenru, maganda at mayaman. Hindi pa ba sapat yon? At saka ang gulo na to, gawa mo rin. Dapat panagutan mo to. Tatay, baguhan ka ba sa pamumuno? Mawawasak ba tayo sa isang eskandalo? O baka naman, may gumawa ng krisis na to? Bichen, ikaw mismo nagsabi, gusto mong makilala si Tianru. Ay, kung trip mo, marriage of convenience na to. Ikaw na lang magpakasal, mas totoo pa. Kalokohan. Ang desisyong ito, hindi nasa iyo. Kapag tumanggi ka, lumayas ka sa pamilya. Hindi ako magpapakasal. Ang gustong magpakasal, ang gawin yan. Hindi ako. Bastos, gastubo mo akong patayin. Tatay, huminahon ka. Kakausapin ko, siya ulit. Anong ginagawa mo dito? Nandito ako. Para hanapin ang kapatid ko. Binibining Kay. Gusto mo ba ng inumin? Hindi na, salamat. Hindi ko alam kung bakit ako pinapunta ni President Fu dito. Ano ba ang nangyayari? Binibining. Ang mga pamilyang Fu at Shen ay nagkasundo sa isang kasal. Pero tumanggi si Bichen. Kaya nais kong makipag-usap sa'yo, makipagkita personal. Dahil mas matanda ka kay Bichen, mas matanda ng marami, sa palagay ko, mas marunong ka dapat sa kanya. Presidente Fu, hindi manikanyo si Bichen. Sa pamilyang Fu, may karapatan siyang pumili, at wala akong karapatan manghimasok sa desisyon niya. Binibining, hindi kita pinapakiusapang kumbinsihin siya, kundi naiwan mo siya. Alam ba niyang pumunta ka dito? Maaari mong sabihin kay Bichen, pero sa kalagayan mo ngayon, wala kang kakayahang labanan ang pamilyang Fu. Magiging diretsahan na ako, kahit si Bichen ay hindi kaya. Kaya, hindi ka nandito para makipagnegosasyon. Nagsabi ka lang. Ay, nasa iyo pa rin ang desisyon. Binabalaan lang kita tungkol sa mga kahihinatnan nito. Pero, ang pagsalungat sa pamilyang Fu ay laging may masamang wakas. Huwag kang mag-alala. Narito ang kontrata mula sa pamilyang Fu na nagkakahalaga ng 50 milyon. Ito'y kabayaran ng pamilyang Fu para sa'yo. Binibining, nabalitaan kong nawalan ka ng trabaho at nagtayo ng sariling studio. Kung magtutulungan ang Fu at Shen na hadlangan ka sa industriyang ito, naniniwala akong imposible kang mabuhay sa larangang ito. Bibigyan kita ng 2 araw. Naniniwala akong sapat kang matalino para magbigay ng kasiyasyang sagot. Sa iyong kalagayan, hindi mo kayang labanan ang pamilyang Fu. Sa totoo lang, kahit si Bichen ay hindi kaya. Ang babait ninyo. Sinasabi mong may pagpipilian ako, pero wala namang puwang para tumanggi. Kung ang mga pamilyang Fu at Shen ay magtutulungan para paalisin ka, hindi ka mabubuhay sa industriyang ito. Bibigyan kita ng 2 araw para magdesisyon. Alam kong matalino ka. Sigurado ako sa sagot mo. Mu Bichen, ano nang dapat kong gawin? Mahal, mag-isa ka lang ba? Tara, uminom tayo. Layas dyan. Oh, ang tapang mo. Gusto ko yan. Sumama ka sa akin. Bitawan mo ako. Hindi kita kilala.
Sige na, sumama ka na. Bitawan mo ako. Tara, samahan mo ako. Umalis ka dito. Mubichin. Dumating ka rin. Hindi mo ba alam na delikado ang pumunta mag-isa sa bar? Paumanhin. Kukuha ako ng tubig para sa'yo. Huwag kang aalis. Bitchen. Mahal kita. Nais na nais kita. Sa huling pagkakataon, Mubichin, hayaan mo akong maging makasarili. Ngayong huli na. Nanay, ayos ka lang ba? Nasaktan ka ba? Siya. Sino naman ang pinakialaman mo? Ngayon, pumasok sila, at sinira ang lahat. Sabi nila, lumayo ka raw kay Mu. Si Fu Hanchuan ito. Nanay, huminahon ka. Ako na ang bahala dito. Binibining Kay. Narinig kong pumunta ka kay Bitchen kagabi. Ngayon ay babala lang ang lahat. Sana, magdesisyon ka na. Nanay, tutulungan kita. Kung naunawaan sana ni Binibining Ki, wala sanang problema. Ano ang ipinahihiwatig mo? Presidente Fu, titigilan ko na si Bitchen, pero hindi ko siya ituturi. Nakalakal. Teka. Binibining Kay, kung hindi mo pipirmahan ang dokumento, paano ako magtitiwala? Pinipilit mo ba ako ipagkanulo si Bitchen? Siya, anong ginagawa mo rito? Bitchen, mahal kita. Bitchen. Makipaghiwalay na ako. Ano nung sinabi mo? Sinasabi, wag na tayong magkita pa. Bakit mo gustong tapusin to? May nagbanta ba sa'yo? Wala, nagsawa na ako sa At saka, nakuha ko na, ang gusto ko. Nakikita mo to, ang kontrata ng pakikipagtulungan sa Fu Group. Bitchen. Ipinagkanulo kita. Wala ka ng halaga para sa akin. Mula ngayon, lumayo ka sa akin. Sinabi ko na. Pwede mo kong gamitin. Kahapon lang, ayos pa tayo. Anak ka sa labas, ang pagsasama natin ay nakakadiri. Bitchen, pasensya na. Talagang pasensya na. Ikaw ba ang nagbanta sa kanya? Sa tingin mo ba, Bitchen, ang ginawa kong ito ay para tulungan ka? Anong karapatan mong magdesisyon para sa akin? Bitchen, mula nang bumalik ka sa Angkang Fu, malinaw dapat na naiintindihan mo. Sa mayayamang pamilya, maraming babae, pera lang ang habol. Sa tingin mo ba, pang-eksperto si Kixia? Kahit mahilig siya sa pera, ano naman? Basta mayroon ako, ibibigay ko lahat sa kanya. Paano ang buhay niya? Kaya mo bang protektahan? Anong ipinahiwatig mo? Akala mo ba talagang madaling salungatin si diretsuhin na kita? Ang kapalaran ng ina mo ay desisyon niya. Bago mo atakihin si Kixia, payo ko sa'yo na sumunod ka na at pakasalan si Qianru. Bakit ka nandito? Tapos na tayo.
Minahal mo ba talaga ako, kahit saglit man lang? Mubichin. Sinabi ko na sa iyo. Laro lang ang lahat. Kaya pala, guni-guni ko lang pala. Sinong mag-aakalang ang bantog na playboy na ay magiging seryoso? Gagawin mo ba talaga ito? Ako at si Shen Qianru ay ikakasal na. Eddie, congratulations. Ako mismo gumawa ng singsing na ito. Plano kong gamitin ito sa pagliligaw ko sa'yo. Sa anumang sandali, ang laging ninanais ko ay ikaw pa rin. Hindi ko tatanggapin itong singsing. Kung itatapon mo man, hintayin mong umalis ako. Siyak siya. Kung hihilingin mo, hindi ko siya pakakasalan. Binatang mo. Wala na tayo. Dapat kang bumalik sa mundo mo. Bakit mo ako itatakwil? Bigyan mo ako ng dahilan. Ilang beses, kung ulitin, nakuha ko na ang gusto kong makamit para sa akin. Wala ka ng silbi. Ganoon ba? CJ, hindi na kita guguluhin. Magandang gabi. Pagdating ni Chenro, pasayahin mo siya. Nauunawaan ko. Elder Shen. Narito ka rin sa wakas. Maupo ka. Makiupo ka na. Kuya Baiken. Elder Fu, paano mo pinalaki ang anak mo? Nagpapakasakit na para sa babae. Hanggang sa dulo. Ang aking, Chenro ba'y hindi sapat para sa kanya? Ang anak na lalaki kasalanan ng ama. Pinagsabihan ko na siya, ng buong lakas. Ang kabataan ay dapat bigyan ng maraming pagkakataon. Kung hindi nagmamahal si Chenro, hindi ko sana tinanggap ito. Baiken, mag-shot na kay Tito Shen. Tito Shen, ako'y musmus panood. Mula ngayon, aalagaan ko si Qianru ng mabuti. Tay, hindi pa tayo kumakain. Binigyan mo na ng alak si Baiken. Masasaktan siya niyan. Tingnan mo ang babaeng ito, hindi pa man ikinasal, una na ang iba. Kain na tayo, oras na para kumain, tara na. Nasisiphayo ka siguro sa akin, para sa kapakanan ng Fu Group, ibinenta kita sa mga Shen. Hindi. Alam ko naman na ganito ka. Matagal na ba tayong hindi nagkita? Ayaw mo na ba akong makita muli? Mubichin. Tapos na tayo. Bakit ka pa nga ba nandito? Medyo. Wala kang pakiramdam. Hindi tulad na hindi ka mawala sa isip ko kahit saglit. Mubichin. Ano ba talaga ang gusto mo? Ikakasal na ako. Maligayang ba? Pupunta ka ba sa kasal ko? Wala akong oras. Hindi mo man lang binuksan para tingnan ang petsa. Malalaman mo kung libre ka sana. Tigilan mo ang pag-aasta, bata. Ni hindi mo nga kayang tanggapin ang imbitasyon. Nais mo ba na buhayin muli ang ating nakaraan? Pupunta ako. Kuya Chen, dumating ka rin. Ang tagal mong nagpakita. Matagal ka na rin, hindi sumisama sa amin. Tama siya Kuya Chen, akala pa namin, nagpakalayo ka na sa mundo. Nasaan ang hiniling ko? Narito lahat, epektibo sigurado. Salamat. Aalis na ako. Hindi ka inom, totoo nga. Magsisimula na ang palabas. Maligayang bati. Maligayang bati. Sinong nag-imbita sa'yo sa kasal ko? Ako ang nag-imbita sa kanya.
Hindi mo ba siya dati nang kinamumuhian? Anong nangyari sa'yo ngayon? Hayaan mo siyang masaksihan ng sarili niyang mata. Kung paano tayo magpakasal, hindi ka ba masaya? Tama na to, umpisahan na natin. Sa ngayon, ating pakinggan, ng masigabong palakpakan, ang magkasintahan. Naku, parang hulma ang pagsasama nila. Parang araw at buwan. Sa pagsasama ng dalawang makapangyarihang pamilya, ano kaya ang itsura ng taas ng mga stock nila ngayong araw? Nobyo, tinatanggap mo ba ang babaeng ito na nakatayo sa harap mo? Sa kalusugan at karamdaman, sa yaman at karalitaan, sa lahat ng araw ng iyo, hanggang sa huling hininga mo, pinagtitibay mo ba ito? Beichen, mahal ko. Hindi ako magpapakasal. Siya ang magiging asawa ko. Kuya Beichen, sa napaka-importanteng araw na ito, huwag kang biro-biro. Biro lang ito. Shen Qianru, mas alam mo kaysa kaninuman, na ang kasal mayong araw, mula pa sa simula, ay pantasya mo lang. Kuya Beichen, kung ayaw mo talaga, pakasalan ako. Bakit di mo tinanggihan noong umpisa pa lang? Bakit ngayon ka lang nagsiwalat ng katotohanan para hamakin ako? Hindi ba ako tumuto? May nagbago ba? Lahat ng ginawa ko ay pagmamahal sa'yo. Ginamit mo ang aking ama para pilitin ako, at paulit-ulit, sinaktan si Kixia para takutin ako. Ito ba ang pagmamahal mo? Hindi totoo yan. Ulitin ko, sa puso ko. Si Kixia lang ang nandyan. Rebelde, anong ginagawa mo? Beichen, may mahalagang bisita tayo ngayon. Kung may problema man, pag-uusapan natin pagkatapos. Ngayong araw na ito, sa harap ng lahat. Tatapusin ko na, ang kalokohang kasal na ito. Si Mubichin na ito, desididong kanselahin. Anong kasindak-sindak na eksena? Tama, ang hires ng Shen, dinalhan ng kahihiyan, nakakadismaya. Kung kumalat ito, sino pa ang magkakagusto? Tumahimik kayong lahat. Elder Fu, ganito pala, pinalaki ang anak mo. Elder Shen, makinig kayo. Hindi ko, sinasadya yun. Ngayong araw na ito ang pamilya Fu. Dinusta ang anak kong babae. Hindi ko ito patatawarin. Tito Shen, Mula ngayon, kinukansela namin ang kasal. Itong gago, lagi kong sinasabi, magdudulot ng kahihiyan, dekada ng samahang Shenfi. Wasak na. Mubaikan, nang ahas ka, hamakin ang anak ko. Ang mga Shen at Fu, magiging magkalaban. Elder Shen, Tito Shen, umalis na tayo, Chenru. Elder Shen, pag-usapan natin to ng maayos. Ang Fu Corporation, magigiba, tera na. Hindi ako aalis. Pakakasal ako kay Beichen. Tera na, Itay, tera na. hindi ako aalis. Elder Shen, anak ka niya. Hindi mo ba alam? Pag umatras na ang mga Shen, wakas na ang mga Fu. huwag nang hintayin ang pag-atras ng mga Shen. Mabubuwag na ang angkan ng mga few. Anong ibig mong sabihin? Sa mga nakaraang taon, ang inyong angkan few, lihim na nagmanipula ng stock prices, ninakaw ang ari-arian ng shareholders. Akala nyo, sa paglipat ng pondo sa ibang bansa, makakatikim kayo ng ginhawa, ng walang parusa. Beichen, ano ba ang ginagawa mo? Wala. Gusto ko lang kayong lahat makakulong sa loob ng rehas at magmuni-muni. Presidente Fu, totoo po bang ebidensya ito? Totoo ba ito? Yi Few, ang 2 bilyong ari-ariang inilipat ninyo sa loob ng maraming taon, sapat na para mabilanggo kayo habang buhay. Ano ang ipinahiwatig nito? Xiao Fu, ikaw pala. Ang plano ni, kung alam mo, kasangkot ka rin ba sa lahat ng ito? Lahat ng mga bagay na ito, ang lahat ng ginawa ng tatay, wala akong kaalam-alam. Baligtarin. Ano ang sinabi mo? Huwag kang magtanong, lumabas ka na. Ngayon din, Tay, isipin niyo po, kung kami pong dalawa ay makukulong, mawawasak ang lahi ng mga Few. Tunay na ama't anak, kahit 6 na salinlahi ayaw umangkit sa lahing itong puno ng kahiyan. Fu Hanchuan, sa tingin mo'y makatatakas ka. Ginamit mo ang chismis kay Kixia, pinalabas ang grupo Fu Shares, gumamit ng mga offshore account para bumili ng murang stocks. Akala mo walang makakapansin. palagi kong nagtaka, bakit ganun katagal ang pagbagsak ng grupo Fu? Dahil lang sa chismis, may magnan pala tayo sa loob. Sina Fu ama at anak, magkakasama sa kulungan. Makukuha mo na ang grupo Fu. Hindi ka ba nasisiyahan? Itay, mga kasinungalingan niya lang ito, wala akong ginawang mali. Sino ba ang may karapatan? Sa grupo Fu Shares, walang utang na loob. Ganoon ba? Anong ibinigay mo sa akin?
Ako man ang leader ng Group of Few. Bawat desisyon at detalye, ikinukubli mo lang ako. Ikaw. Hindi mo pinagkatiwalaan ako. Tama na. Ang awayang ito. Sa kulungan, kayo na ang mag-usap ng matagalan. Lumabas sa investigasyon, kasangkot ka sa krimen, sumama ka sa amin. Anong ginagawa ninyo? Huwag ninyong arestuhin ang Naku, lahat ng ito ay kasalanan. Dapat noong una pa lang ay sinakal na kita. Nuki, ikaw ay isang walang hiya. Kung pinalaki kita, dito na ang iyong katapusan. Lin Shiman, ang ginawa mo sa nanay ko. Sa lahat ng kilos mo, hindi ko ito malilimot habang buhay. Anong magagawa mo? Karapat-dapat talaga siya. Ang paraan ng pagwasak mo, sa nanay ko noon, ngayon ako ang gaganti, sa kaparehong paraan. Sisiguraduhin kong mula ngayon, hindi ka na muling makakahinga. Bruha ka. Ano pa ang gusto mong gawin? Hindi ako kasing sama ng iyong nakakasuklam na ina. At ang pagiging kabit. Hindi ba yan si Gan Few? Diyos ko. Napakahalay nito. Kahit hindi ka kabit, sa edad mo, nakakahiya ang asal mong ito. Ang video. Anong video? Ikaw. Hindi. Hindi ako. Ina, Wala ka bang dignidad? Lin Shiman. Lahat ito ay dahil sa mga sinungaling sila. Kung si Lin Shiman ay ganoon kawalang hiya, baka sanay na sa lari. sa itsura ng lahat, si Fu Hanchuan ay hindi talaga niyang anak. Ngayon nakita papatayin. Tatay, ano ang ginagawa? Tama na, kung makikialam ka pa sa hustisya, ikukulong ka rin namin. Nanay, salamat sa iyong pagtulong. Kung kailangan niyo ng aking pakikipagtulungan sa investigasyon, makipag-ugnayan lang kayo. Nanay, nahigantihan ko na kayo. Siyak-siya. Tapos na ang lahat. Ngayon, wala nang makakapigil sa pagmamahalan natin. Ikaw. Pakakasalan mo ba ako? Mubichen. Gusto ko. Kaya, simula pa lang, hindi mo ninais, pakasalan si Shen Qianru. Mula nang una kitang makita, alam kong sayo na ako. Mahal kita. Ang cheque na ito ay 100 milyon. Kapag handa na ang lahat, maghanap ako ng paraan para ipadala ka sa ibang bansa. Yamang walang awa sila. Huwag mo akong sisihin, hindi na ako magpapakumbaba. Binibining Kiksya, ang bagong disenyo ng libro ninyo ay tapos na. Kung aprobado ninyo, makikipag-ugnayan kami sa press para simulan ang produksyon. Alangan, susuriin ko itong mabuti. O pala, nagpadala rin ang Few Group ng bagong kontrata. Nais po ba ninyong basahin ito? Few Group. Mga ginang at ginoo, ngayon ang inaugurasyon ng bagong presidente. Pagsikapan nating lahat. Narinig ko, itong bagong presidente, galing lang sa ibang bansa, kahit bata pa, nakapagtatag na siya, ng 2 overseas investment firm. Ang galing, ang Few Group natin ay tataas pa ang tagum. Ele, tigil ang usapan, darating na ang presidente. Paano naging si binatang mo ito? Tama, mukhang lahat ay nagulat. Ipapaliwanag ko ng maayos. Ang kasalukuyang sitwasyon, ang Few Group ay nalipat na sa akin. Simula ngayon, ako at ang team ko, ang mamamahala sa kumpanya. Bakit ako espesyal na trato? Asawa kita, ang sa akin ay sayo rin. Mag-ingat ka. Siya.
Siya, kailangan mong maging matatag. Gagaling ka rin, sigurado ako. Pakawalan mo ako. Anong karapatan mong arestuhin ako? Kuya Chen, narito na ang hiniling mong tao. Ah, anong balak mong gawin? Gusto mong mamatay? Bibigyan kita ng gusto mo. Kuya Chen, anong susunod na gagawin? Dalhin siya sa presinto, kumuha ng pinakamagaling na abogado. Sampahan ng kasong pagpatay. Gustong kong habang buhay siyang magdusa sa kulungan sa kanyang kasalanan. Ako na ako sa bagay na ito. Ang pasyente ay nagkaroon ng malubhang pinsala sa utak. Nakoma pa rin siya. Kaya, kailan siya gigising? Mahirap sabihin ng eksakto, depende sa kanyang paggaling. Maaaring abutin ng ilang buwan o maging taon. Siya, maaari ka bang gumising na? Chen, naipasa ko na ang ebidensya sa pulisya. Ang warrant of arrest kay Shen Qianru ay ilalabas na. Mabuti. Shenru, mag-abroad ka muna sandali hanggang kumalma ang sitwasyon. Naiintindihan ko, tatay. Engel Shen, ikaw ay akusado sa pag-upa ng tagapatay. Sumama ka sa amin. Bitawan ninyo ako. Alam niyo ba kung sino ang aking ama? Dalhin niyo siya. Nasaan ang lahat dito sa kwarto? Saan sila pupunta? Hindi ko alam. Nandito sila kanina lang. Ako? Sino ba talaga ako? Kichia. Nurse, nakita mo ba si Kichia na babae sa kwarto ng ospital? Ay, hindi. Wala talaga akong nakita. Salamat, Kichia. Para sa dalaga, isang martini. Ayos ka lang ba? Sino ba siyang hayop na iyon? Itong lalaki, bakit niya ako tinitignan ng ganyan? Pero, ang gwapo niya. Mahal, naniniwala ka sa pag-ibig sa unang tingin.